Ang ating bayan ngayon ay dumadaan sa matinding krisis. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis. Kaya nagtaasan din ang presyo ng lahat ng mga bilihin. Naging mahirap ang pagbiyahe sa mga commuters dahil bihira ang pumapasada ng mga drivers. Malawakan ang strike at rally sa buong bansa. May mga nawalan ng trabaho dahil nag-cost cutting ang mga companies. Nagtaasan din bigla ang mga bills sa kuryente, sa tubig, at iba pa. Hindi maaalis sa atin kung minsan ang mapaisip kung sino ba talaga ang may kagagawan nito. Pero ito ay hindi lang sa ating bansa. Dahil ito ay isang global crisis. Sino ba ang may kasalanan sa lahat ng ito? Dulot ito ng digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. May mga tao na ang sinisisi sa lahat ng ito ay ang modern Israel. Ang iba naman ay ang Iran. Ang iba ay ang USA. Ang iba ay ang Britain at iba pang Europeans. Sino ba talaga ang dati nang nakatira sa Jerusalem? Maraming tao ngayon ang naniniwala sa mga memes, fake news, at propaganda na nagsasabing walang Jews noon sa Jerusalem o imbento lang ang Israel pagkatapos ng World War II. Ngunit kapag sinuri ang kasaysayan, archaeology, ancient empires, at maging ang Bible mismo, malinaw na napakatagal ng konektado ng mga Hudyo sa Jerusalem at sa lupain ng Israel bago pa man magkaroon ng modern Palestine, Christianity, o Islam. Marami ang nagsasabi, wala naman talagang Jews noon sa Jerusalem. Ginawa lang ang Israel pagkatapos ng World War II. Peke ang mga Jews ngayon. At inagaw lang nila ang lupain ng Palestine. Nakakabahala dahil maging mga kaibigan natin, kakilala natin, at maraming kabataan ngayon ay naniniwala na sa ganitong mga katuroan nang hindi sinusuri ang tunay na kasaysayan. Pero totoo ba talaga ang mga ito? Sa video na ito, hindi tayo aasa sa memes. Hindi tayo aasa sa propaganda. Hindi tayo aasa sa edited TikTok videos. Titignan natin ang kasaysayan, archaeology, ancient empires, recorded history, at maging ang Bible mismo. At makikita natin, na bago pa magkaroon ng modern Israel, modern Palestine, Christianity, at Islam, naroon na ang mga Hudyo sa Jerusalem. Bago natin pag-usapan ang sinaunang kasaysayan, kailangan muna nating maintindihan kung bakit ba may tensyon ngayon sa pagitan ng Israel at Iran. Sa loob ng napakahabang panahon, ang bansang Israel ay paulit-ulit na nakakaranas ng rocket attacks, suicide bombings, terrorism, hostage-taking, at pagbabanta mula sa mga grupong nais mawala ang Israel sa mapa. Marami sa mga grupong ito ay sinusuportahan ng Iran, gaya ng Hezbollah at Hamas. Kaya kapag lumalaban ang Israel, maraming Israelis ang tinitingnan nito bilang self-defense at survival. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng ginagawa ng anumang gobyerno ay perpekto. May mga inosenteng tao sa magkabilang panig na naaapektuhan ng digmaan. Ngunit isang malaking pagkakamali rin na baluktutin ang kasaysayan at palabisang walang karapatan umiral ang bansang Israel o peke ang mga Hudyo ngayon. At dito nagsisimula ang pinakamalaking fake news. Ito marahil ang isa sa pinakakumakalat na paniniwala ngayon online. Na kesyo, hindi naman talaga nakatira ang mga Hudyo noon sa Jerusalem. Pero kapag sinuri natin ang history, bumabagsak agad ang claim na ito. Dahil halos buong kasaysayan ng Jerusalem ay konektado sa Jewish history. Hindi ito opinion lamang. Ito ay documented sa archaeology, Roman history, Persian history, Greek history, ancient writings, at maging sa Bible. Kaunting paglilinaw lang at waiver, ang video na ito ay hindi nagnanais na ipakita ang kamalian sa alinman sa mga Jews, Muslims, United States of America, o sa kaninuman. Hindi rin nais ng video na ito na ipakita kung alin ang tamang religion sa pagitan ng Judaism, Christianity, at Islam. Ang nais lang ng video ay makita ng lahat ang katotohanan ng mga pangyayari batay sa kasaysayan at tunay na mga pangyayari upang pabulaanan ang mga fake news at propaganda. Hindi
Hindi ito tungkol sa usapin kung mali o masama ang Christianity at Islam. Ito ay tungkol lamang kung ano ang katotohanan na tinatakpan ng mga kasinungalingan na pinaniniwalaan naman ng mga taong ayaw magsuri ng kasaysayan at kasulatan. Bago pa magkaroon ng Islam, bago pa magkaroon ng Christianity, naroon na ang kasaysayan ng mga patriarch, Abraham, Isaac, Jacob o Israel, at ang 12 tribo ng Israel. Maging ang libingan nina Abraham at ng mga patriarch at matriarch ay isa pang patunay ng sinaunang koneksyon ng mga Hudyo sa lupain. Ang mga lugar na ito ay matagal nang banal sa Jewish history. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan ay ang panahon ni King David. Si King David ang nagtatag sa Jerusalem bilang sentro ng kaharian ng Israel. Pagkatapos nito, itinayo ni King Solomon ang First Temple o ang unang Jerusalem Temple. At tandaan ninyo ito, nangyari ito libu-libong taon bago pa magkaroon ng Islam. Kaya paano masasabi ng iba na walang Jews noon sa Jerusalem? Kung mismong Jerusalem Temple ay sentro ng Jewish worship noon pa man. Dumating ang panahon na sinalakay ng Assyria at Babylon ang kaharian ng Israel. Maraming Hudyo ang dinalang bihag. At winasak ng Babylon ang First Temple. Pero pansinin ninyo, kung walang Jewish nation noon, ano ang winasak ng Babylon? Bakit may temple? Bakit may Jewish captives? Dahil malinaw na existing na noon ang bansang Israel at ang mga Hudyo. Matapos bumagsak ang Babylon, dumating ang Persian Empire sa pangunguna ni King Cyrus. At isa sa pinakamahalagang pangyayari sa history, pinayagan ni King Cyrus na makabalik ang mga Hudyo sa Jerusalem. Muli nilang itinayo ang temple. Hindi lamang ito nasa Bible. Ito ay suportado rin ng historical records ng Persia. Dumating din ang panahon ni Antiochus Epiphanes. Nilapastangan niya ang Jerusalem Temple. Sinubukan niyang wasakin ang Jewish worship at kultura. Dahil dito, nagkaroon ng Maccabean Revolt. At isipin ninyo ito. Paano magkakaroon ng Jewish revolt para sa Jerusalem Temple, kung wala namang Jews doon? Isa ito sa pinakamalalakas na ebidensya. Ang Messiah mismo, si Yeshua, ay isang Hudyo. Ang kanyang pamilya ay Hudyo. Ang mga apostles ay Hudyo. Ang Jerusalem Temple ay existing noong panahon niya. Ang mga Pharisees, Sadducees, at Sanhedrin ay mga Jewish groups. Kaya kung sasabihin ng iba na walang Jews noon sa Jerusalem, bumabagsak mismo ang historical foundation ng Christianity. Dahil ang Christianity ay nagmula sa Jewish history. At maging ang Islam ay kinikilala rin ang marami sa mga personalidad na ito. Kung hindi totoo ang Jewish history at ang paninirahan ng mga Jews sa Promised Land, ay hindi rin totoo ang Christianity at Islam dahil nagmula sa mga Jews ang kanilang foundation. At ngayon, hindi lang Bible ang ebidensya, may archaeology, may Hebrew inscriptions, Jewish coins, ancient synagogues, Dead Sea Scrolls, ritual baths, at marami pang iba. Hindi memes ang archaeology, hindi propaganda ang ancient artifacts. Ito ay physical evidence ng Jewish presence sa lupain sa napakahabang panahon. Noong year 70 CE, nilusob ng Roman Empire ang Jerusalem. Sinira nila ang temple, libo-libong Hudyo ang namatay, at marami ang napalayas mula sa kanilang lupain. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nagkaroon ng Jewish diaspora o pagkakalat ng mga Hudyo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Makalipas ang ilang taon, muling nagrebelde ang mga Hudyo laban sa Rome sa tinatawag na Bar Kokhba Revolt. Ang Jerusalem ay pinangalanan na Aelia Capitolina batay sa family ng emperor. At ang temple ay pinalitan ng Temple of Jupiter. Pagkatapos nito mas lalo pang pinalayas ng Rome ang maraming Hudyo. At dito mahalagang maintindihan ang isang bagay. Ang pangalang Palestine ay hindi orihinal na pangalan ng Jewish homeland. Ito ay ipinataw ng Rome bilang Syria Palestina upang parusahan at insultuhan ang mga Jews na palitan ng pangalan ng dating Judea at ginawang Roman province, matapos durugan ng Jewish revolts at burahin ang kaugnayan ng rehiyon sa mga Jews. Si Emperor Hadrian ang nagpasimuno nito noong year 135 CE. Kaya mali ang claim na nagsasabing, nauna ang Palestine kaysa Israel. Dahil ang pangalang Israel at ang Jewish identity ay mas matanda pa sa Roman renaming na ito.
Ngunit lumipas ang ilang siglo, at muling nagbago ang takbo ng kasaysayan. Nang maging opisyal na relihiyon ng Imperyong Romano ang Christianity, nagsimulang mawala ang impluwensya ng paganismong Romano sa lungsod. Ang dating Aelia Capitolina ay muling tinawag na Jerusalem. Nagpatayo ang mga Kristiyano ng mga simbahan at banal na gusali sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ang dating mga templong Romano ay pinalitan ng mga estrukturang Kristiyano bilang simbolo ng bagong panahon ng imperyo. Ngunit nanatili ang tawag sa region bilang Palestina. Pagkalipas ng panahon, isang bagong kapangyarihan ang lumitaw sa gitnang silangan, ang Islam. Noong ika-7 siglo, mabilis na lumawak ang pamumuno ng mga Muslim matapos ang pagkakatatag ng Islam sa Arabia. At noong taong 638 AD, nasakop ng mga hukbong Muslim ang Jerusalem sa ilalim ni Caliph Umar. Sa ilalim ng pamamahalang Islamiko, naging mahalagang banal na lungsod ang Jerusalem para sa mga Muslim. Pagkaraan ng ilang dekada, itinayo ang tanyag na Dome of the Rock sa Temple Mount. Ang gintong simboryo nito ay naging isa sa pinakakilalang simbolo ng Jerusalem hanggang sa kasalukuyan. Mula noon, naging sentro ang Jerusalem ng pananampalatayang Hudyo, Kristiyano, at Islam, tatlong relihiyong may malalim na koneksyon sa lungsod na ito. Noong panahon ng Crusades, sinubukang bawiin ng mga hukbong Kristiyano mula Europa ang Jerusalem mula sa pamamahalang Muslim. Nagdulot ito ng mahahabang digmaan at matinding pagdanak ng dugo sa banal na lungsod. Ngunit kalaunan, muling nabawi ng mga Muslim ang Jerusalem sa pamumuno ni Salahuddin. Pagdating ng ika-16 na siglo, napasailalim ang Jerusalem at ang rehiyon sa Imperyong Ottoman. Sa loob ng mahigit 400 taon, pinamahalaan ng mga Ottoman Turks ang lupain kasama ang iba't ibang populasyon ng mga Muslim, Kristiyano, at Hudyo. Sa pagdaan ng panahon, mas dumami ang populasyong Arab sa rehiyon, at unti-unting ginamit ng marami ang pangalang Palestine upang tukuyin ang lugar. Nanatiling sentro ng relihiyon, kultura, at tunggalian ang Jerusalem hanggang sa makabagong panahon. Matapos ang napakahabang panahon ng diaspora, patuloy pa ring nanalangin ang mga Hudyo para sa pagbabalik sa Jerusalem. Matapos matalo ang Imperyong Ottoman noong unang digmaang pandaigdig, napunta sa ilalim ng British Mandate ang rehiyon ng Palestine. Sa panahong ito, nagsimulang dumami ang pagbabalik ng mga Hudyo sa lupain, dala ng paniniwalang ito ang kanilang sinaunang tahanan. Habang dumarami ang mga Jewish immigrants, lalo ring lumaki ang tensyon sa pagitan ng mga Arab at Hudyo sa rehiyon, isang tunggaliang magpapatuloy hanggang sa makabagong panahon. Noong World War II ay inusig ang Jews. Milyon-milyon ang kinulong, pinahirapan, at pinatay. Isang mapait sa alaala ng mga Holocaust survivors na ang iba ay buhay pa ngayon. Pagkatapos ng World War II at Holocaust, nabuo ang modern State of Israel noong 1948. Pero tandaan ninyo ito, hindi dito nagsimula ang koneksyon ng mga Hudyo sa lupain. Matagal na itong umiiral bago pa ang modern nations natin ngayon. May ilan ding nagsasabi, peke ang mga Jews ngayon. Pero hindi ganun kasimple ang history. Dahil sa napakahabang diaspora, natural lamang na may halong iba't ibang lahi na ang maraming Jewish communities ngayon. Ngunit hindi nito binubura ang kanilang historical continuity. At higit pa rito, ang pagiging Jew ay hindi lamang tungkol sa lahi. Ito rin ay tungkol sa covenant, pananampalataya, at pagkakakilanlan. Hindi outwardly lamang, kundi inwardly. Sa panahon ngayon, madaling mag-viral ang kasinungalingan. Isang meme lang, isang edited video lang, isang emotional post lang, at marami agad ang naniniwala. Pero hindi porket maraming shares ay totoo na. Mas mabuting magsuri tayo ng tunay na kasaysayan, archaeology, ancient records, at documented history. Hindi sapat ang TikTok para burahin ang libu-libong taon ng kasaysayan. Ang pinakamatandang nakasulat na tala tungkol sa Jerusalem ay ang pangalang Rusalimom, na matatagpuan sa sinaunang mga tekstong Ehipsyo na tinatawag na execration texts, na nagmula pa noong humigit kumulang year 2000 BCE. Ito ang panahon ng Ancient Egyptian Middle Kingdom.
Nababanggit naman sa Amarna clay tablets ang Jerusalem at Hebrew na pawang ang tinutukoy ay ang Jerusalem at mga Hebrews. Ang Amarna letters ay nagmula pa noong 18th century BCE. Kaya ang Jerusalem at Hebrew ay mahigit 4,000 years nang may katibayan. Si Abraham ay ipinanganak bago pa ang year 2000 BCE at namatay around 18th century BCE, ayon sa mga katibayan at pagsasaliksik. Kaya tugma ito sa panahon ni Abraham na meron ng Jerusalem place at Hebrew people. May mga archaeological proofs na may mga structures na noon sa Canaan at ng mga Israelites na nagpupunta sa Egypt. Kaya tumutugma lahat ito sa Bible history. Pagdating ng 1200 BCE nangyari ang tinatawag sa history na Bronze Age collapse, sinundan ito ng tinawag na Dark Ages na umabot hanggang year 850 BCE, pero sa panahon na ito sumulpot ang bayan ng Israel sa kasaysayan. Noong 1000 BCE ay nakuha ni King David ang Jerusalem nang matalo niya ang mga Jebusites, pero ang totoo ay binawi lang niya ito dahil matatandaan na nakatira na dito si Abraham noon pa man at kinikilalang makapangyarihan sa rehiyon. Tinawag din ito na Land of the Hebrews ng Pharaoh ng Egypt noong mapunta si Joseph sa Egypt. Ganun pa man, bilang partida ay huwag na natin ibilang ang 1,000 taon na ito. Mag-umpisa tayo sa 1000 BCE kung kailan nakuha ni King David ang Jerusalem at ang paglitaw ng Kingdom of Judah o ang mga Jews. Naipatayo ni King Solomon ang Jerusalem Temple noong around year 960 BCE. Pagdating ng year 586 BCE ay sinakop ng Babylon ang Jerusalem at winasak ang temple, kaya ang Kingdom of Judah ay tumagal ng 414 years sa Jerusalem bago ang exile sa Babylon. Pagdating year 539 BCE ay tinalo ng Persia ang Babylon at pinauwi sa Jerusalem ang mga Jews na may kalayaan sa relihiyon at muling itayo ang temple. Sa ilalim ng Persia, nanatili silang naninirahan at sumasamba sa lungsod sa loob ng 207 years. Pagdating ng year 332 BCE ay tinalo ng Gracia ang Persia. Sa ilalim ng mga Greeks, nanatili pa rin ang mga Hudyo sa Jerusalem sa loob ng 168 years. Noong year 164 BCE, nagtagumpay ang pag-aaklas ng mga Maccabees laban sa mga Seleucid Greeks, itinatag ang malayang pamahalaang Hasmonean, at muling nagkaroon ng sariling pamamahala ang mga Hudyo sa loob ng 101 years. Pagdating ng year 63 BCE ay kinubkob ng Roma ang Judea at ginawa itong client state, nagwakas ang Hasmonean dynasty. Kasunod nila ay ang Herodian dynasty pero sa ilalim na ng Roman Empire. Pagdating ng year 70 CE ay winasak ng mga Romans ang Jerusalem Temple at sinakop ang Judea. Pagdating ng year 130 BCE ay binago ni Emperor Hadrian ang pangalan ng Jerusalem at ginawang Aelia Capitolina at itinayo sa Temple Mount ang Temple of Jupiter. Dahil dito kaya muling nagaklas ang mga Jews. Ito ang Bar Kokhba Revolt. Subalit ito ay nabigo at tuluyang pinalayas ang mga Jews. Mula sa pagtatapos ng Hasmonean dynasty hanggang dito ay Bar Kokhba Revolt ay inabot pa ng 256 years ang mga Jews sa Jerusalem. At dito na nag-umpisa ang diaspora ng mga Jews. Ang Judea ay pinalitan ng pangalan at ginawang Syria Palestina. Ginawa itong province of Rome. Sa loob ng 196 years naging pagan city ito. Pero pagdating ng year 326 CE ay naging state religion ng Roman Empire ang Christianity kaya muling binalik sa pangalang na Jerusalem ang Aelia Capitolina. Sa loob ng 288 years ay naging Christian city ang Jerusalem. Kung akala ninyo ay tuluyang nawala ang mga Jews sa rehiyon at sa paligid nito, ay nagkakamali kayo. Sa katunayan noong year 614 CE ay tinulungan ng mga Jews ang Sassanid Empire na sakupin ang Jerusalem at nagtagumpay naman sila. Ang Sassanid Empire ay nagmula sa Persia. Ang tawag nila ay Erenshar. Dito nagmula ang pangalang Iran. Ang ibig sabihin ay Land of the Aryans. Sa panahon na ito ay magkasama ang mga Jews at Iranians na pinamahalaan ang Jerusalem. Akala ng mga Jews na muli nang magiging Jewish city ang Jerusalem at nagkaroon pa nga ng pagtatangka na itayo ang Third Temple sa Jerusalem. Pero hindi ito natupad. Inabot ng 15 years ang Sassanid Empire sa Jerusalem, kasama ang mga Jews. Sa panahon din na ito lumitaw ang Islam sa pamamagitan ni Prophet Muhammad. Pagdating ng year 622 CE ay pinagkaisa niya ang mga nag-aaway-away na tribe sa Arabia. Binuo nila ang Constitution of Medina, nanawagan ng kapayapaan at pagtutulungan at paggalang sa iba't ibang religions at magkaroon ng society na binubuo ng mga Muslims, Jews, at pagan Arabs.
Pagdating ng year 629 CE ay muling binawi ng Byzantine Empire ang Jerusalem at muling napasa kamay ng mga Christians. Pero ito ay inabot lang ng 7 years. Dahil pagdating kasi ng year 636 CE, 4 na taon matapos mamatay si Muhammad, ay sinakop ng mga Muslim ang Jerusalem sa pamumuno ni Caliph Umar. Sa tulong pa rin ng mga Jews, ito ang panahon ng Arabian Empire na ang pamamahala sa Jerusalem ay magkakasunod na pinamunuan ng 3 caliphates, ang Rashidun, Umayyad, at Abbasid. Ito ay sa kabuuhang 333 years. Pagdating ng year 969 CE ay kinuha ng Fatimid Caliphate ang Jerusalem. Sila ang may hawak sa Jerusalem sa loob ng 104 years. Sinundan sila ng maikling panahon ng pamamahala ng isang independent na emir at ng mga Muslim Turks. Binawi ito ng mga Fatimid sa loob ng 1 taon lang. Lahat ito sa kabuuan na halos 130 years. Sa panahong ito ay malaya pa rin naman ang mga Jews na makisalamuha sa mga Muslims. 1 taon lang ang kapangyarihan na natira sa mga Fatimid sa Jerusalem dahil pagdating ng year 1099 CE ay sinakop ang Jerusalem ng mga Crusaders mula sa Europe. Sa pangyayaring ito ay tumulong pa ang mga Jews sa Muslims upang labanan ang mga Crusaders. Sa kasamaang palad ay namassacre ng mga Crusaders ang mga Muslims at Jews sa Jerusalem. Ang Dome of the Rock ay ginawang Christian Church at itinatag ang Kingdom of Jerusalem na pinamumunuan ng mga Christian sa loob ng 88 years. Pagdating ng year 1187 CE ay nasakop ng mga Muslim ang Jerusalem sa pamumuno ni Saladin at ang founder ng Ayyubid Sultanate na nagmula sa Egypt. At may iba pa na mga sumunod na pangyayari sa panahon ng Ayyubid Sultanate. Ang pangyayaring ito ay sa kabuuan na 73 years. Pagdating ng year 1260 CE ay napalitan ng Ayyubid Sultanate ng Mamluk Sultanate. Ito ang lumaban sa lumulusob na Mongolian Empire kasama ang European Crusaders upang sakupin ang Jerusalem. Pero napigilan sila ng Mamluks. Inabot ng 256 years ang pamamahala ng Mamluk Sultanate. Pagdating ng year 1516 CE ay pinalitan sila ng Ottoman Empire. Nanatili ang Ottoman Empire ng napakahabang panahon. Inabot ito ng 401 years. Kung napansin ninyo, magkatulong at magkakampi ang Jews at Muslims noong umpisa at sa loob ng mahabang panahon. Kung blacks ang tunay na Jews ay hindi ba dapat ang mga Arabs at Muslims ang makakapagsabi niyan? Nagkamali ba ng kinampihan ang mga Muslims na bandang huli ay magiging kaaway nila? Nagkamali ba ang mga Muslims ngayon ng mga Jews na kinakaaway? Bakit hindi nagsasabi ngayon ang mga Arabs at Muslims na black dapat ang mga Jews? At kung peke ang mga European Jews, ay bakit hindi umalma ang mga Jews na nanatili sa Middle East sa napakahabang panahon? Nag-umpisa ang away sa pagitan ng mga Muslims at Jews nang mag-umpisang dumami ang mga Jews sa Jerusalem bandang huli ng 18th century. Kinailangan naman ng World War I bago mapabagsak ang Ottoman Empire. Pagdating ng year 1917 CE ay nagwagi sa digmaan ang British Empire laban sa Ottoman Empire kaya napunta sa British Mandate ang Jerusalem, Palestine, Arabia, at Iraq. Bago magtapos ang 1800s at sa umpisa ng 1900s o 20th century, ay yumigting ang Zionist movement sa Europe. Ito ay mga Jews na nakakalat na gusto ng makabalik sa Promised Land o Zion. Nakaranas ng kalupitan, pagpapahirap at malawakang pagpatay ang mga Jews sa panahon ng World War II sa kamay ng Germany na pinamunuan ni Hitler. Kaya matapos ang digmaang pandaigdig, ay pinayagan ng British Empire ang mga Jews sa Europe na tumira sa Promised Land. Ang Jews ay inabot ng 2,444 years na nasa Jerusalem sa kabuuan, mula sa panahon ni King David noong 1000 BCE hanggang sa year 2000 CE. Samantalang ang Muslim ay 1,386 lang na nasa Jerusalem hanggang year 2000 CE. Kung ang Promised Land ay tinatawag a modern history na Palestine at ang mga nakatira dito ay tinatawag na Palestinians, ay Palestinians din naman ang mga Jews, kasama ang mga Muslims at Arabs na tumira dito. Mahigit 1,000 taon na mas una ang mga Jews sa Muslims sa Jerusalem. Bukod pa yung panahon ng Judges at Patriarchs and Abraham. Kaya kung may karapatan ang mga Palestinians, ay may karapatan din ang mga Jews bilang mga Palestinians. Kung ano ang karapatan ng mga Palestinians ngayon ay yun din ang karapatan ng mga Jews.
Hindi inapi ng mga Jews ang mga Palestinians na non-Jews o Muslims. Bagkus ay binigyan sila ng karapatang manirahan. Ngunit nilulusob ng mga nakapaligid na bansa ang mga Jews kaya lumawak ang teritoryo nito na napanalunan sa digmaan. Lumiit ang teritoryo ng mga Palestinians pero hinayaan sa kanila ng mga Jews ang lupain na para sa kanila mula pa noong una. Kaya lang ay sinulsulan ng Iran ang mga Palestinians laban sa mga Jews. Ito ang dahilan kung bakit may kaguluhan sa gitnang silangan. Ito ang dahilan kung bakit nag-aaway ang mga Israeli at mga Palestinians. Na tinulungan naman ng Iran bilang kapwa Muslim laban sa mga Jews. Kaya nabuo ang Hezbollah at Hamas. Kaya naman sila nilusob ng Israel upang matapos ang kaguluhan. At ngayon ay giyera na sa pagitan ng Israel at ng Iran. Sumali na rin ang USA. At nagbabanta ng World War III. Ito ang totoong kwento. Hindi ang mga nalalaman ninyo sa mga memes at fake news. Kaya tayo ngayon ay may global crisis. At naghihirap ang ating mga kababayan ng lalo dahil dito. Kung babalikan natin ang katanungan, kung sino ang may kasalanan dito, ang sagot ay walang kasalanan ang sinuman dito. Ang lahat ay kontrolado ng mga puwersa na hindi natin nakikita. Ito ay katuparan lamang ng matagal ng prophecy mula pa sa sinauna. Tungkol sa magaganap sa mga huling araw. Gaya ng nakasaad sa prophecy ng Ezekiel chapter 38, kung saan ay nababanggit ang Gog at Magog. Ayon dito ang Gog ay nasa land of Magog, at lulusubin nila ang Israel kasama ang ibang mga bansa. Isa sa mga bansa na kasama nila ay ang Persia. Ang Persia ay ang modern Iran, na siyang kaaway ng Israel ngayon at kakampi naman ng Russia. Ayon sa talata na ito ng Biblia ang Gog ay nasa far north. Kaya marami ang nagsasabi na ito ay pagtutulungan ng mga puwersa sa north at south. Kung magsasaliksik sa Biblia ay malalaman natin na si Gog ay isa sa mga apo ni Noah. Mababasa yan sa Genesis 10, verse 2. Isa siya sa mga anak ni Japheth na ang territory ay ang Europe na nasa north at pinagmulan ng white race. Maraming beses nabanggit sa Ezekiel na ang Gog ay nasa far north. Kaya marami ang naniniwala na ang Gog at Magog ay ang modern-day Russia. Lalo na dahil kakampi ito ng Iran. Pero sila ay nakatakdang matalo sa bandang huli. Ginagawa ito ng Elohim upang ipakilala ang kanyang sarili, na siya ang may control sa lahat ng bagay. Maraming nag-aakala na naganap na ito noong lumang panahon pa. Pero hindi naman lumusab ang Iran o Persia noong lumang panahon. Sa kabaliktaran ay ito pa ang nagpalaya sa Israel mula sa Babylon at nagpauwi sa kanila sa Jerusalem. Binigyan sila ng freedom of religion at hinayaan na muling itayo ang temple. Bago pa lumitaw ang Islam noong 7th century ay magkatulong pa sila ng mga Jews na binawi ang Jerusalem mula sa mga Christians. Kaya ang prophecy na ito ay para sa modern times. Ngunit sa huli ay matatalo ang Iran ayon sa prophecy. Bukod sa Ezekiel ay nababanggit din yan sa ibang kasulatan ng Biblia, gaya ng Jeremiah chapter 49. Dito ay tinatawag na Elam ang Iran o Persia dahil ang ancient Elam na lugar ay bahagi ng Persia. Kaya ang mga pangyayari sa kasaysayan at kasalukuyan at maging sa kinabukasan ay plano lahat ng dakilang lumikha. Ganun pa man, ay muling ipapana uli ng Elohim ang bawat bansa at lahi. Ang lahat ay muling bubuhayin upang bigyan ng pagkakataon na makilala siya at magsisi at bumalik sa kanya. Kasama na ang Iran, Russia, China, India, Christians, Muslims, Buddhists, Hindus, Communists, Capitalists, at ang buong sangkatauhan. Hindi lang ito para sa mga Jews at Israel, dahil ang lahat ay sa kanya, nagmula sa kanya, at sa kanya din babalik. Ang Elohim ay tapat sa kanyang salita at pangako. Kaya kung palaisipan pa rin sa inyo kung sino ang tunay na Hudyo, kalimutan nyo na yan. Dahil ang tunay na Hudyo ay hindi nakabatay sa kulay ng balat o lahi o bansa. Ang tunay na Hudyo ay hindi nakikita sa kanyang panlabas na anyo, kundi kung ano siya sa loob. Dahil ang tunay na Hudyo ay hindi nakabatay sa lahi o bansa, kundi ang sumusunod sa kalooban ng Elohim. Walang pagkakaiba sa Messiah ang mga tao. Hindi nakabatay sa lahi ang pagiging bahagi ng katawan ng Messiah at kaysa ng Messiah sa Elohim.
Ang totoo ay noon pa nangyayari yan. Maliban sa nakasaad sa Torah na ang mga dayuhan ay maaaring makonvert upang maging kabilang sa bayan ng Elohim na Israel, ay maraming patunay dyan sa panahon ng Messiah at mga apostol. Kagaya ng nakasaad sa Acts chapters 1 and 2, kasama ang mga Iranians o Persians na tinawag na Parthians, Medes, at Elamites, sa mga dumalo sa kapistahan ng Shabuot. Sila ay mga Jews na nakatira sa ibang mga bansa at ang iba ay ibang lahi na convert sa Judaism. Patunay na nasa paligid lang ang mga Jews at kakampi ang mga Persians at iba pa noon pa man. Bilang pagtatapos ay balik na tayo sa main topic natin. Huwag maniwala sa mga propaganda at fake news dahil, bago pa magkaroon ng modern Israel, modern Palestine, Christianity, at Islam, naroon na ang mga Hudyo sa Jerusalem. Ito ay pinatutunayan ng kasaysayan, archaeology, ancient empires, recorded history, at maging ng Bible mismo. Kaya mag-ingat tayo sa fake news, propaganda, at memes na bumabaluktot sa history. Dahil ang katotohanan ay hindi nababago kahit paulit-ulit itong kontrahin online. Isang paalala lang, mag-ingat sa pag-aakusa sa mga Jews o Israel, dahil nangako ang Elohim na ang sinumang magpala sa lahi ni Abraham ay pagpapalain, ngunit ang magsusumpa sa kanila ay susumpin din. Dahil sa pamamagitan ni Abraham ang lahat ng sambahayan sa mundo ay pagpapalain. Pagpalain kayong lahat mga kababayan. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at paki-suyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.